kayo. Hindi mo pwede kumandang bako na ganito yung pwesto ng paa. Kasi kapag kinatiyan at pag lumapis yung bolo, baka mauna paputo yung hila ninyo. At hindi rin kayo pwede kumandang bako na may straight na katulad nito, hindi yan mapuputo. Mapapasag lang siya. Dapat basahin pa ganyan. At ganito yung tamang pwesto ng paa. Nakali siya. Lumapis man yung bolo, hindi mapuputol yung hila ninyo. Basahin lang yung pagtagal para mabilis maputo ang hilaan. Halimbawa, mayroon kayong dalang bigas o rice, dito natin siya pwedeng iluto. Dito sa kabila, close po yan at ganun din dito. Ang gagawin lang, binibigyan siya ng dalawang taga at isang butas sa gitna. Ganito lang yan. Ayan. Ito yung pinaka-cover niya. Mahalaga po. Kapag hindi na wala, kung nalaglag na sa forest, mahihirapan na kayo umanap ng kasupat niya. Hindi gaya ng lutuan natin sa bahay na kaldero na kapag nawala yung takip, pwedeng palitan. Dito hindi pwede. Para hindi po siya malaglag o mawala, ang gagawin lang, binibigyan siya ng pinaka-paglitigan sa ibabaw. At tawag dyan, clean water. Para kung sakaling magpadaliman, yung cover niya hindi na malalaglag kasi nakakinin niya. Kung nasa gubat, karaniwang paghulog po, nakahan pa ganito. Tumamig lang ng pato na katulad niyan, hindi nakapatungan. Pero dito, bilang halimbawa, pwede gumamit ng apat na stick na kawayan o kaya kahoy na katulad ito. Pero dapat, ibinabaw niya sa lupa na kagaya ito. Para kung sakali mag-camping o mag-overnight, mayroon na kayong idea kung paano magluto sa sariwan, kung nakapanilis lang yan. At kung nasa forest, siyempre, ang gaganin dapat, pato, pinakapatungan. Tapos ang gagawin nila, saka lang ipapatong yung lulubuin at dito yung apoy sa ilalim. Halimbawa, at dito yung dalawang bigas o rice sa kabilang kampo, pwede natin i-transfer dyan. Kapag sinasabi, kinakailangan, mula dito sa unang buko hanggang dito lang yung bigas niyan o yung rice. At hindi siya, pwedeng lumampas dito kasi mahirap na at hindi na po yun makakain syempre. Ang gagawin lang, kung may bigas na dyan sa loob, binibigyan din siya ng tubig. At kapag lagay ng tubig, kinakailangan dapat nag-uumapaw. Kalahati bigas, yung tubig, nag-uumapaw para sakto yung niluluto at hindi yan may hilaw syempre. Ang gagawin, pinabalik din yung pinaka-cover o yung takip. At kinukulang itong jungle bolo. Itong tulis ng bolo, sinusutin niya sa pangiti. At kinukuha yung takip, ganito yung pagbalik. Binibigyan din siya na maliit na taga, hindi lang lock niya. Lock na yan. Pagkapalitan pa niya, hindi na malalaglag kasi naka-ibig na yan. Halimbawa naman, mayroon kayong dalang isda, karne o kulay, gagawin, pwede rin siyang iluto dito sa kabilang bangko sa pinagkukulang. Kasi yung lutuloy kung mula sa forest, silya kasi sa forest, may mga ligaw na mapaasin ang tawag ko, jungle bibiga. Pwede kayo kumuha ng sangang kahoy na katulad din dito po, ay pero dapat hindi nakaumli niya sa lupa na kagaya ito. Ayan, bali sabay na siyang maluluto. Pero kayo masarap na sinigang at masarap na alin. Kaya ngayon kung kaya, pagpagluto ko na sa sariwang pako, lalo ko lang dalang paglulutuan kaya ng kaldero para makapag-survive syempre. Kaya pa naman, gusto nyo kumilang tubig tapos walang dalang kaso ng alimutan. Hindi kayo kumuha ng kaso na katulad dito na gawa sa bako. Hindi bako ka katawag dyan. At itong isa naman ay kutsara kilo, spoon pork. Pwede rin kayo kumuha ito syempre. At itong bako ka, kung mapapansin niya, may tulis po sa rito, hindi gaya ng bako natin sa bahay na makan. Kaya sa may tulis ka sa forest, walang lagay sa lupa lang. Kaya gagawin, hindi siya kutusok sa lupa, kung katulad yan para nakatalupa ka. At kung magluluto na, tapos sa lipa, wala kang dalang control, ay dyan nakalimutan, pwede kayo kumuha ng dry bako na katulad nito para makagawa ng apoy in case of emergency. Una, may isang guidelines dyan sa ilalim kung nakikita niya. At mayroon siyang guidelines sa ibabaw. Para pag pinasgas, itong magkasgas, hindi siya pabago-bago ng direksyon. May sarili siyang direksyon. One direction lang yan. At ang pinaka-make niya, para makagawa ng apoy at makapagluto, kuha lang tayo ng tinayas na tuyong kawayan. At sa pagkuha ng tinayas na tuyong kawayan, kung yung pinakapuso, ganito lang. Ayan. At medyo okay na po yung puso o yung misa. Ang gagawin ko lang, saan ko na lang din siya
dadagdagan. Ito na yung pinakamarami. Tapos ang gagawin nila, pinapaikot na sa dalawang kalan na katulad ito, saka siya pinapag-iwaniwalay para matanggal din siyempre yung kanyang kanila po. Gagawa ng apoy sa pamamagitan ng puso sa kawayan. At ito yung paraan kung sakaling walang dalang puso o kaya gamit ng apat na stick na kawayan o kaya kahoy na katulad ito. Pero pag may kasama, ipahawak na lang para hindi gagalaw at siyempre hindi rin kayo mahirapan. Sa paggawa ng apoy at sa pagkaskas nito sa umpisa, dahan-dahan lang na mabilis. Yan ang kailangan nila. Tapos, pabilis ng pabilis hanggang sa maramdaman na papunta rin tayo. Subukan natin. Pare ko ba hanggang hindi mga maganda. Galing. Nakagawa ng apoy. Hindi sabihin na nakapag-luto na at nakakapag-survive na rin kayo sa forest. Pero, para makasigurado, magsigurado na. Pagdala na rin ng fosforo, kailangan para hindi mapagod ka tulad ng siyempre. Yan, ilagay lang nilalim para maluto rin siligan at saka yung rice niya. Bilang halimbawa, meron akong nung rice dito para i-present sa inyo. Ito yung actual rice niya, yung na yan. At kapag inutin, ganyan siya parang suman. Siyempre, lasang suman din yan. At kung napuputog, pwede siyang ibatin siya. Ang gawin lang, uli yung kutsara, kumuha ng konting kain sa pinaka-plato nila, kumuha din ng mayin sa tabaw, ang sinigang. Pagsalit sa pato, at siyempre, pwede nang kumain at humigod na mayin sa tabaw. Grabe, akasin ang sinigang. Yun po, maraming salamat sa mga mangga sa nila. Good day everyone, welcome here at Eco Theater. By the way, I am Trainer Jay and I am your host for today. You know what folks? It is a very wild world that we live in. Well, think about it. We humans, we share this earth with nearly 9 million species of mammals, birds, reptiles, insects, vertebrates, and other creepy crawlies. In short, we are surrounded with life. Alright, since you are ready, we all know that the forest is filled with life. So they are creatures of all shapes, sizes, and colors everywhere. But most of them we never really see because for those that are easily seen, just like this white rat up there. Come on, buddy. Run, okay? Don't be shy. Alright. Okay, careful, buddy. There's more. Wow. Come on, buddy. Alright. See? They are very obvious in the wild. That's why they are easily caught and eaten. But most of the wild animals are designed to blend in perfectly with their dad. And our little friend right here is a Luzon lowland scout owl. And his name is Nuki. And together with his bigger friend. Alright, that is Maximus. Maximus is a Philippine eagle owl. In Tagalog, ang tawag natin sa kanila ay Quago. Yes. They are nocturnal, which means they are more active during nighttime. They have that is Larry, our found civet, or locally known as Musang. Okay, just like our owl, he is busy at night looking for his food. And his eyesight is also excellent in the dark. But his specialty is his very sensitive sense of smell. Okay. Okay folks, to play a little game. So I have 3 bamboo cups right here, and I will place a treat under one of these bamboo cups. And Larry's job is to sniff it out. He will going to show us the found fruit by flipping a bamboo cup using his fork. Okay, let's start. Trainer Yell, can I have some treats? Okay, so we have banana, his favorite.
Okay? Right, Larry? Come on. Show them your talent. Okay, sniffing, and he found it. Alright. So that is so easy, right? This time, you decide. So am I going to place this another tree? Under bamboo box 1 or 2? Where? Sa 2 daw, okay? Okay, Larry, come on. Go find a tree. Okay, sniffing, sniffing, and hitting it again. How about round of applause for Larry, our confident? Okay, great job, boy. Bushy tail, it helps him to balance on the vine. And that tail is prehensile. And the other purpose is he can hang from it just like that. Right, I mean, right? These 2 rounds have a lot to say. They chuckle when they are happy, a high-pitched squeal when they're annoyed, they can grunt, howl, and hiss. And also, he used their buttered popcorn smell to mark their territory. And as for his favorite rewards, he has some favorite fruits like banana, melon, apple, and grape. And he has very unusual hind feet, so he can turn them backward and hope so the tree gets first. Okay, then lastly, here in the Philippines, well, I say giant because he is one of the largest bats in the world. When he is full grown, he can reach a wingspan of 5 feet long. Come on, Bambi, show them. Wow! The top Bambi has 5 toes on each foot, 4 fingers on those delicate stretchy knees, and his top sticks out so he can move along the branches. Then everybody is wondering, why do bats hang upside down? Yes, turn up. He'll actually fall inside. Wow, may a shower. And that is our backpack. How about a round of applause for Babu, our giant with bat? Okay, what kind of bird Pinoy? An idea? Tungan. Ano daw? Ano ba? Parrot? Dito. Manok. Manok mapula. Noy is a northern rufous hornbill. Or in Tagalog, sila yung tinatawag natin na kalaw. Okay, see that big thing sitting on the top. Wow, and that is Noy, our northern rufous hornbill. Okay. Okay guys, can you see? There is some. Pinapansin niyo po yung mga dila ng mga snake? Okay, but if protected with the transparent scale of okay, then slide it pataas pa. Ayun. Okay, one time? Ayun, parang hindi naman takot si Ma'am. Second time? Dito po tayo. I want you to feel down his body. From here, both hands, down to the tail. Slide ka daw dito. Ayan. Parang hindi naman takot si Ma'am. Oh, lalo ka lang daw yung Ma'am. Okay. Sige, one more time, Ma'am. Ayun, nawala na yung takot mo, Ma'am. Papa. Okay. Okay naman. 3. Touch! Ano yun? Hindi ko alam. Yung takip daw